Hi, everyone, and welcome to another ride of 99 Yellow Cars. This is your host, Gabe. Tonight we have a group of people that I've been Hey. working with sa improv for Bipo Improv, and um, I'll ask them to introduce themselves kasi, okay. Who wants to go? Who wants to start? Ladies Me, first. Oh, me si bro. Mon daw. Si Mon daw gusto mong start. Simon, Simon. Nag-unmute na Simon. Oo nga. Mon, Ang what's your magturo name ang and buuna. what are you currently doing? Okay. Hello, everyone. I'm Mon. Uh, my pronouns are he, his, and him. And I'm currently actually working ako kanina. Pero I took a break to na-stress kasi ako. So, and, and I want to be part of this. So, yeah, I'm Yes. excited about this But what's your job, Mon? podcast. I'm a web developer. For developer mainly in front end. Yeah. So ang ginagawa ko is mini-maintain namin yung mga websites ng company namin. Okay. Okay, thanks, Mon. Who's next? Who wants to go next? Sige, ako na lang. Okay. Hi, Eve. So, hello. Hi, my name is Eve. Pronouns, so she, her. I have a day job. So by day, I'm Eve. By night, Eva. So my day job, well, I work for a bank. Yes. Nasa training and development na department ako. So yun. By night, I can be Eva. I can choose to be whoever I want to be. Ay, Imagine gusto me ko with the yun. apple. Tapos may snake dito. Grabe pa naman ito mga guests Iba natin, mga pala yun. bigatin. Nuts. Di naman, di naman. Thanks, Eve. Who's next? Who wants to go next? Ivan? Hello, I'm Ivan. Pronouns, he, him, his. And I'm currently working, de joke lang. Di ako nag-work for now. I'm taking a break. I was a fraud analyst before. So BPO yun. So currently, pahinga muna. Hey, thanks, Ivan. Hi, Justin. Hi everyone. I'm Justin. Ah, Pronouns ko ay he, him. I'm currently climbing the ladder. Charot lang. What are you doing eh? Ayun na lang. Ngayon nagpapahinga lang. So, naglalaro lang. Kanina kasi late na ako nakauwi. Galing from naganap ng weekend. So, ito na yung currently pahinga ko. Pero, gano'n pa ulit. Ah, I'm current day job ko, engineer. Huwag niyo na alamin kung ano. Charot. Yung nagpupukpok ng martilyo. Ayun na lang. Hey, thanks, Justin. So I'm really happy that you guys are here. Thank you for joining me. So basically, we're just going to talk about your improv journeys uh, as we all know, you are new or the new members for of Bimpo Improv. And siguro gusto lang malaman how it is for everyone. Um, can you describe what your life was like before you got into improv? Justin, ikaw na Six. mauna. Okay. Ako na. Ako ba? Yes. Go na, Well, Justin. before improv, it was, sakto lang. Medyo, medyo nasa bahay lang. Lumalabas lang pa konti-konti, ganyan. Mostly, hindi pa ako ganun ka-outgoing, I would say. Pero, alam mo yun, dahil lang sa isang clip na sinend sa akin ng friend ko. Tapos Hmm. sabi ko, kaya ko din yan eh. Taral. Ayun, ending, nandito ako ngayon. Sasabihin ko, yay! Thankfully na napili ako. So, ayun, dahil dun sa clip na yun, nagyabang lang ako. Ano yung tamang eme lang na yabang. Tapos sabi niya sa akin na, uy, merong jam na mag-host na ganito para for beginners.
So sabi ko, sige, send mo sa akin kung kailan. It was, yung sa Bimpo, wasn't actually the first jam. Ah, I forgot kung anong group yung first jam. Pero in-invite Mm. ako doon, hindi ako naka-attend Mm. kasi may conflict sa other schedule. And then, parang, hindi ka mo matindi. Sabi ko sa next time na lang. Then, yun, yung Patikim Prov ng Bimpo, session 1, doon ako naka-attend. So, nung una, parang habang doon sa unang session ng Bimpo, ano ba, very calculated pa yung mga bagay-bagay. Yes. Parang, ay, Oh. kailangan ko ba to? Kailangan ko saluhin to. Alam mo yun? Kasi, for me, ganun ako mag-isip. Kailangan naka-process, mga ganyan, Right. na kailangan handa ako sa everything eh. Na hindi pwedeng mag-create ka na ng stuff sa utak mo. Na, hindi, naaral mo. Tapos, so, uh, as time goes on, so after yung first session, nagkaroon ng first session, hindi ako naka-attend. After nung second session, nagkaroon ng, nag-send ng email yung Bimpo. Parang like, ano to? So, they're inviting me to join. So, yun yung pinaka-first ever session ng, na-included na ako sa Bimpo itself. Ano ba? Ano ba? So, So, after nun, oh, sige, no, di ba sa first session ka, di ba? yes, Ng sa Patikim yung Prov. Patingin Pro 1, yes. Sino kasabay mo sa kanilang tatlo? Simon. Simon. Simon, ang tanda ko. Simon, yeah. Simon, Kabatch mo yes, Simon sa yes. first. Siya lang. Oo. Tama ba? Oo, siya lang. Tapos parang wala dito sa atin ngayon si Rome. Kasama din siya sa Patikim Pro. Ay, oo. Well, Yeah, kasi parang pares nasa, sinasundan niya. pero sila. Thank you, Justin, for Yeah. that. How about you, Mon? Hmm, ano yung Ano ano yung ako parang, before, yeah, ano yung no? mga ginagawa nyo before na sumali kayo sa, Actually, ang New Year's resolution ko kasi was to try something new as much as I can. So, tinatry kong damihan yung mga bagay na tinatry ko for the first time mm, this year kasi yung goal. So, in-invite lang ako nito to regarding this kasi sa Patikim mm, Prob na ano. So, since nag-align siya dun sa resolution ko, so nag-go ako kasi why not, di ba? So, it was supposed to be a one-time thing. yes, Ah, try ko lang tapos okay na, move on na ako. Pero ayun, nag-email yung Bimpo na in-invite nila yung akala ko nga ano eh, yung una, in-invite ulit ako dun sa second patikim. So hindi na ako pumunta kasi hindi ko na-get yung point kasi technically nung attend ako nung una, so correct. parang redundant sa akin. Yes. So pero nung after nung third, parang nag-invite na talaga na like parang for Regular group, session. yes, yung regular session. Tapos medyo hesitant ako that time kasi hindi ko alam kung kaya ko mag-commit ng time or day para kasi sa pagkakaintindi ko kasi pag regular session, kailangan mo talaga ng commitment. So, Right. kailangan mong Oh. mag-allot ng time. So, wini-weigh in ko yung mga bagay. Tapos, so, nag-decide ako na parang hindi ako nagre-reply eh. Nung time, parang late na ako nag-reply. So, akala ko hindi na ako tutuloy kasi wala pa akong push. Pero na-realize ko na na yung point kasi nung improv is to break your inner critics mo, yung as an introvert kasi, mas sanay ako na yung sarili sa safe space ko lang like dito lang sa bahay like ako lang mag-isa. Pero kasi pag sabihin po kasi like nasasanay ka na mag-share ng frustrations mo kasi dun sa mga check-ins, di ba? Like, mag-share sa mga tao, sa mas maraming tao. Kasi yun, natuto ako doon. I mean, iba pala Mm. yung feeling pag nakakapag-share ka ng mga bagay na Yes. yun. So, ayun. Tapos, nagtuloy-tuloy lang. I mean, na-realize ko na masaya siya. Mm-hmm. Ah,
tapos, hindi lang pala siya. Kasi nung una, yung impression ko about improv, it's about comedy lang. Like, parang, Mm. comedy lang kayo, ano. Pero, I realized na, ma-apply mo rin siya sa real life. Like, yung tinuturong mga aspects dun sa, di ba, nung nagtuturo pa si Raya tsaka ikaw, ah, Mm. na-realize ko na yung mga bagay na yun is pwede mo rin i-apply sa work, sa real life. Kaya natutuwa ako kasi tinuloy ko siya. Hindi ako nag-no, nag-yes end ako that time. So, ayun. Tapos ayun, naging part kasi ayun, parang every Saturday kasi usually nakikipagkita ako sa friends ko, uh, gumagala, ganun. Pero ayun, naging part siya ng routine ko sa life ko na umattend sa Bibo every Saturday. Then, alam mo yun, like, pag hindi ako nakaka-attend, na parang may something missing sa akin. Fear of Kasi, missing out. Yeah. yes. Ayun, ang saya lang. Tapos, nakilala ko kayo, guys. So, tapos, Yes. ayun, ayun, Okay. masaya. Awesome. Thank you, Mon, for sharing that. Very insightful din. How about you, unahin ko muna si Ivan. How about you, Yeah. Ivan? What was your life like? What was your life like before ka sumali or na-introduce sa improv? Napaka-mundane eh. Pero alam mo yun, yung parang daily routine, bahay, tapos work, tulog, bahay, work, tulog. Yan. Tapos kapag Sundays, tulog, simple. Yan. Tapos parang nag-change lang siya. No? Parang, ay wait lang, ano tong ad dito Mm. sa Facebook? Doon Mm. ako nag-umpisa ma-curious sa improv world. Actually, wala akong background talaga. Like, Mm. kung anong improv, ganyan. Tapos, yung analytics kasi ng Facebook ang gulo eh, ang weird kasi since nakita ko yung ad na yun, lumalabas na sa akin yung mga speed na shorts ganyan, yung mga reels nila. Sabi ko, ito pala to, parang interesting siya. Mm. So, yun nga, parang feeling ko na parang gusto ko ng something na hindi ko ginagawa ng madalas sa ginagawa ko sa pang-araw-araw. Like, Right. hindi kasi ako yung parang person na sobrang outgoing talaga na actually parang 24/7 lang ako nasa bahay, ganyan. Unless kung merong friend na may mag-invite or may budget to go out, ganyan. Minsan, ano din, nagma-master date din, which is parang tinitreat ko yung sarili ko, I eat out with myself. Ganyan. Mm. Tapos, paano kaya yun kung I join this group, tapos mingle with other people, other persons, and different walks of life na bringing their own personal truth in a form of improv. So, doon ako na-amaze. Tapos parang doon din ako na-fascinate na, sige, punta ako nito every Saturday. Ganun. Okay. Thanks, Ivan, for sharing that. Ikaw, Eve, how about you? Yeah, I think ako ay medyo may pagka-different or sabihin natin different kasi wala talaga akong kilala sa Yes. Bimpo. But to answer your first question, how was my life like before Yes. na-introduce sa Bimpo? Wala lang, Netflix lang ba? Noon lang kain, tulog, pahinga kasi from the long week na trabaho. So, bawi ng tulog and then more like me time. So, mga months before that, sumasayaw pa ako, nagsa-social dancing ako, pero naglaylo ako. Anyway, so nung nakita ko nga yung, ah, sorry, very important detail. So, birthday ko kasi yung March. Yun yung uh, nung Patikim Prom. So, yung plan ko then, just like Mon, na resolution ko din ng 2024 is I wanna do more for myself, na be more adventurous, try something new, para lang just to inject more fun lang sa buhay. So, yung promise ko noon sa sarili ko was for my birth month, every weekend, I want to give something as a present for myself. So, nag-book na ako ng 2 trip as a solo joiner. Sabi ko, may 2 pa akong weeks na kailangan i-fill. So, ngayon, kita ko lang sa Facebook ko, post ng um, one of my office mates before. Turned out to be common friend pala namin ni Luis. Mm. Um,
nung nakita ko yung poster, uh, parang that was Friday night. As in talaga out of whim, nagsabi lang talaga ako na, "O, sige, I'm going." Eh, Saturday afternoon yun. So, ayun, pumunta lang ako talaga. Yung wala lang talagang maraming expectations kasi nga it's something new. Nervyos pa ako. Kasi parang, ba't ako lang mag-isang babae dito? Wala nang iba. Sabi ko, tapos ang artsy pa ng mga suot nila. So habang nandun sa baba, naglalag sa logbook. So nakikita ko pumapasok sila, Hero. Tapos parang sila yata ni Shin noon. Ang damit nila as in sobrang artsy. They were wearing hats. Tapos may mga tattoos pa. Tapos parang ninenervous na ako. Sabi ko, oh my God, ang artist ng mga taong pumapasok. Sabi ko, hindi, kaya ko to, kaya ko pa. So, ayun, yung sinabi ko lang talaga sa sarili ko no na just try kasi it's Yes. something new. Plus, nilapitan na ako ni Luis noon kasi ako Mm. lang mag-isa doon sa sulok. Ang sabi niya, hindi, maglalaro lang tayo, maglalaro lang tayo. So sabi ko, okay, sige. So, basta yun lang din, parati kong sinasabi sa sarili ko na no judgment for what I know, last na yon. So sabi ko, sige lang, go lang. Okay naman, nag-enjoy naman pala ako. Hindi naman pala ako itlog na zero from mga ambag. Wala naman pala. So parang na-surprise din ako sa sarili ko na, okay. May mga nagawa rin akong kalokohan. And lumabas lang din yung natural na abnormal ko. Hindi naman Yun lang siguro. yun, yun lang yun. Tapos, yun na nga, parang the week, I think mga couple of weeks pa later, makita ko yung email. So, ayun, na happy ako kasi naging special yung birthday ko noon. Kasi yung unang Saturday, yay! So, yung unang Saturday na hindi na siya jam. So, yun na Regular, talaga yeah. yung or regular na. So, ano yon the day after my birthday. So parang, oh wow. Parang galing lang na parang it was just a random ad na nakita ko. Tapos I just said, okay, I'll go. Tapos parang nag-open lang siya ng sunod-sunod na events na parang, mag-show na pala tayo. Amazing. Yun Yeah. lang. Yun lang for me. Thank you, Eve, and thank you for jumping in. For the four of you. Actually, Eve, within our group, within Bimpo, you shared that you competed before as a dancer. You had the background Yes. in dancing. Yeah. Was there any kind of adjustment that you had to make when you decided to take on improv? Like, kasi it's physical, di ba? Adjustment. Tapos this one is more like, ano, parang, More mental. yeah, more, Ah, Oo, masasabi ko rin na meron kasi yung sa dancing, although social dancing siya, so improvised din siya in a way, pero iba siya kasi hindi siya physically taxing as with dancing, pero it's just as mentally stimulating kasi moment by moment siya. Hindi ka pwedeng mag-dwell sa, ay, nagkamali yata yung apak ko doon sa sayaw. So dito rin sa improv, hindi ka pwedeng mag-dwell din na anong sinabi ko, swak kaya yun. So sa sense na yun, pareho sila na yung mind space mo is you have to live it moment by moment, but they're mhm. different that yun na nga, yung less physical lang yung sa dancing less physical yung improv compared sa dancing. Plus, pwedeng i-rehearse kasi i-prepare na yung routine sa dancing. Kung kunyari magko-compete kami na we have to have a piece. So, kailangan i-choreograph na siya, i-practice na siya. Sa improv, it's unscripted. So, Yes. whatever comes. Pero has it influenced your approach to improvisation? Your background in Sa dancing? dancing, yes, oo, yun nga, yung part na yun na kailangan alert ka moment by moment. Plus, you have to commit. So, yun din yun. Kasi sa dancing, hindi pwedeng
kunyari arm movement lang na aangat mo lang siyang parang ganyan lang. So you have to be very intentional in placing your shoulder, your arm. So you have to commit to the movement. So yung sa improv then you have to commit to the character. Parang ganong Okay. parallelism ng dalawa. Okay, thank you for sharing, Eve. This one is Sure. parang it's a general question and anyone could answer. Ano yung pinaka-surprising or parang unexpected aspect uh, of doing improv na-encounter nyo so far? Saan kayo nagulat? I mean, yung talagang unexpected. Sa akin, yung nabanggit ata kanina ni Monata or ni Ivan, ah originally kasi, since may mga clips na sa Facebook, YouTube, or other social medias, puro sila nakakatawa. Puro ganun. Na parang patawa, patawa sa lahat, everyone is laughing, ganito. Pero may mga dun sa OG members ng Limpo, nag-share sila ng experience din na parang may mga scenes na very dramatic, mabibigat. There was even a scene na 5 minutes walang nagsasalita. They're just hugging themselves. So parang, kasi ako sabi ko, so parang anong pinagkaiba niya ng mga comedians lang? Well, comedians, they practice their lines and stuff. Compared dun sa So, yon doon. Nandun siya kasi comedians, ako based on sa pagkakaintindi ko, syempre, nandun sila para magpatawa since comedy niya. Comedy Yes, is, pero improv is, kaya gawin ng improv yun, na magpatawa, pero kaya rin nila magpa-feel ng other feelings, other right. emotions, na parang, pwede mo pala siyang gawin in that way. So, doon ako na-amaze na parang, ah, hindi lang pala siya restricted sa pagpapasaya, pagpapatawa. Ayan. Yes, I would just like to add kasi 'di ba we learned sa improv na hindi naman nating goal talaga magpatawa but to express our own personal truths and from expressing that uh, yung mga truths na yun, doon mag-stem out or lalabas na yung comedy. And I don't know, people just relate to it, yung sa life experiences. And yeah, I think that's where the joy or the comedy, as they would say, would come out from. How about you, Ivan and Mon? Would you like to add on to that or share anything na parang Hmm, nagulat kayo na, uy, this is mind-blowing? ah, ako yung na-amaze ako, nagulat ako dun. Yun nga, yung based din dun sa sinabi mo na yung expectation kasi is like yung mainly kasi is for me, yung improv is, di ba nag-share na emotion. Pero for me, mainly is like, uh, parang mapasaya yung mga tao or yung group. So, comedy. Ang akala ko nung una is like, kailangan mong mag-isip ng something funny, comedic na, no, para mapatawa yung mga audience or yung mga grupo mo. Pero in reality, you just have to make the audience relate to the scene. You don't have to force comedy. Hindi mo kailangan ipilit. Right? It will naturally come pag nakarelate sila. Yun yung pinaka na amaze ako kasi nandun ako sa yung mindset ko is kailangan mong i-force pero hindi talaga. I- i- yun yung nakakatuwang part or amazing part na na-realize ko sa improv. Thank you, Ayun lang. Mon. Thank you. How about you, Ivan? Yeah, I remember, nung naano ko yun, narinig ko yung question mo. I remember a part nung nagsa-session tayo. It's about, parang, nandun kasi si Phil sa scene. Parang, ang story nila is like, the frog, ito, ganyan, kailangan is the frog, ito. Tapos, all of a sudden, nagkaroon ng second perspective. Like, yung, parang feel like improvise na nagbabasa siya ng storybook. So, thinking na as a person na parang gusto ma-predict yung ending,
na parang, ay, eto kasi mangyayari kasi, ano, kamba sila, magkikita yan. Ito, ganyan. For example, na-amaze ako in a sense na parang, you, yung parang feel na nagka-climax, yung parang feel na, yung plot twist, ganyan. Yes. It's parang nakaka-exuberate. Wow, big word. Ganon. So, parang, Exuberate. oo, ano Well, siya, nakaka-excite, nakaka-amaze. Yung, alam mo yun, yung eagerness mo na to get in-depth with the story. Ayun yung parang nag-cling sa akin eh. Dito sa improv world. Yun, parang gano'n. Okay. Yeah. Yeah, I also love that. Naalala ko yung practice natin. It was great, no? Ang ganda, ang sarap sa feeling na pwede mo palang gawin yun. Ikaw, Eva, ano yung saan ka na-surprise or na-amaze? Kailangan ko mag-isip ng ng word na pantapat sa exuberant. Saan ako na-surprise? Um, Dun actually sa taking care of each other. Kasi, so yung mga nakikita ko in the past sa YouTube, sa mga clips na dumadaan sa Facebook, so nakikita mo yun yung face value, performance na. But what's happening behind the scene, Behind the yun scenes, pala yeah. yung nagda-drive talaga ng what is improv. So doon ako, so sa Patikim Prov, na sinabi naman doon na you help each other, you take care of each other, you make each other look good. So doon ako na-surprise na, may ganung element pala. Sabi ko, yes, that makes sense kasi um, hindi siya individual na performance, it's a group sport actually. Yes, So yes. doon ako nagulat. Tapos sobrang laking factor yung how bonded you are and how comfortable you are to each other na pwede kayong sorry for the lack of the better word, gaguhan sa eksena. Na that's what makes it funny kasi um, yung personal relations nyo din, the connection nyo sa isa't isa when it's strongly bonded. So nakikita rin talaga siya sa kung ano man yung dynamics sa isang game, for example. So dun din ako nagulat na you're not alone sa eksena. You're not alone at any time kahit na nagmo-monologue ka nga dyan. So may mga even energetically nafe-feed ng mga ka-team sa'yo. So yun yung isa sa mga factor na hindi ko inasahan na may ganun pala siya in hindsight, which is a beautiful thing. Thank you, Eve. Yeah, as since you're already part of Bipo na, hindi na kayo newbies or hindi na kayo trainees or hindi na kayo outsiders. Oh, Yeah, yun yung actually we try to achieve. We uh take good care of each other and we got your back. Yun nga yung tawag, yung sabi namin nung before. So you don't have to worry about kung papalpak kayo or anything. Sabi nga ni Rai, papalpak kayo kung papalpak. But at least you have, we have each other to lean on to. And then, shut up! Yung phone ko. Well, thank you for sharing those aspects or yung mga surprising moments. Can you share, ito lang, meron ba kayong, favorite or memorable um ano, para bang memorable moment na you would say na it really encapsulates what improv is sa rehearsals natin. Isipin nyo from kailan ba kayo nag-start? March? April 10 start from until this July. And then next week kasi show na, di ba? Was there any very memorable moment na sinabi nyo, ito na, I'm really improvising? Mon, hmm, what was that uh, aha moment? I guess nung last session natin, I think. Kasi ano eh, kasi yun nga,
shinare ni Aki yung pointers, yung pinaka-essence noon. Hindi siya technically rules, pero guidelines siguro. Tapos, na-realize ko nga na hindi mo talaga kailangan magpatawa. So, yun yung ginawa ko last time. Trinay, in-encapsulate. Kinontain ko yung sarili Encapsulate. ko. Kinontain ko yung sarili ko dun sa scene. So, trinay ko as much as I can na wag mag-break ng character. Mm. So, parang nandun talaga ako sa scene. Like, in-imagine ko yung nangyayari, yung facial expression ko, yung mukha ko. Tapos, na-realize ko na, ayun, yun lang yung kailangan mo. Hindi mo kailangan mag-overthink. Hindi mo kailangan mag-isip ng kung anong gagawin mo in the next. Kailangan mo lang mag-focus sa scene, sa ka, ka-team mo, kasama mo. Kasi, ano yun, mas, mas na-appreciate ko siya kasi kalaro ko, especially nung kalaro ko si Phil, tsaka si Aki. Mhm. Ah, sobrang comfortable ako that time na, Mhm. na alam mo yun, alam mo na hindi nagsasapawan, yung yung pag nag-offer ka, i-accept nila, tapos pag nag-offer sila, alam mo na yung gagawin mo kasi nakafocus ka na dun sa scene. Tapos Right. hindi mo na hindi ko na masyadong pinapalago yung kung ano man yung meron kasi nandun na yung point eh. So, ayun, yun yung yung pinaka Memorable parang na. memorable kasi I feel ko sa sarili ko na I did a great job on that scene. Okay. Yung ayun, ayun lang. Thank you, Mon. How about you, Justin? What was that aha moment na yes, this is it. I'm improvising. If regarding dun sa aha moment, na yun yung time na mas nagiging technical na sila Rai, actually everyone na hindi siya parang, hayaan mo lang. Kasi nung una, hinayaan lang kami, lahat, everyone doon sa group, na maglaro and walang mali, walang tama, walang correct kasi para ma-build yung safe space. So ngayon na may safe space nang na-build, ano nagiging technical na Right. para ma-feel na hindi to sinasabi kasi may ang tawag ito, kasi may problema ka, ganyan, ganyan. Pero it's more like to help you to guide kung ano ba yung mas makakatulong Right. dun sa example na yung transactional scenes. Instead na isipin mo na wag ako maging transactional, we should focus na parang dapat ang isipin ko yung relationship, yung Right. nangyayari, yung story. Instead na wag ako maging transactional. Kasi the more ninisip mo, the more na Magiging magagawa. transact. Yeah. Ah, I agree. yes. Pero if sabihin natin memorable, I would say yung pinakauna, yung email, saka yung yung first session. Yung first proper session, hindi na ipatikin ko. Mm. Kasi yung email, parang, may follow-up pala to. Akala ko like, laro-laro lang. Tapos parang, okay, tapos na. Tapos parang invite ka lang ulit na after. Tapos lagi, ganun lang. Pero hindi Right. pala. Parang, shit. Seryoso Ayan. siya. O parang, Ser- seryoso Uh, kami. and the mere fact na napili, parang, bakit ako? Parang ganun. Ayun lang. Okay, thanks, Justin. Ivan, ikaw, what is your most memorable and also your parang aha moment na ito na to? Sa akin, yung time na nag-try mag three-way talk, it's like a scene with Resty and Hero. Sabi ko, bakit gumagalaw ng kusa yung katawan ko dun sa dam? So, parang, alam mo yun, yung parang nagpo-flow na lang siya through your body, through your veins. Like, dinadab lang naman niya. Pwede ko naman sa i-mouth lang, di ba? So, hala, bakit parang, ayun, ang gumagalaw na lang ng kusa yung katawan ko and then parang ina-express ko kung ano yung dinadab niya in my own interpretation of being an improviser. So, ayun na yung parang naging aha moment ko. Ito pala yung feeling kapag you're improvising during the scene. Yun for me. Okay, thanks, Ivan. How about ikaw, Eve?
sa akin, na first kong na-feel yung nag-improvise na ako dun sa, I think it was one of the early sessions na parang nakapila tayo, tapos parang, oh, you're going to give a gift to the person opposite you. Kasi parang hindi naman nila hinihindian eh. And then nagigets din nila yung bagay na binibigay mo and then tatanggapin nila and then they'll make a big deal out of it kahit na maliit na bagay lang na halos walang kwenta. So parang for me na parang oh, itatanggapin kung ano yung offer mo. So parang subconsciously na or yeah, naiisip ko na there's nothing right or wrong. So whatever you improvise, yun yun. Hence, it creates that safe space na okay kahit ano. Kasi Yes. we'll take care of each other naman. So, yun yung parang unang na-realize ko na, ooh, nag-improvise na nga ako. Kasi nung patik-improv, parang feeling ko, parang hit and miss lang eh. Yeah. So, yung, dun sa point na yun, so dun ko na-feel talaga na, okay, so this is, kumbaga, a whole new world opening, yeah, ushering me into the depths of Of hell. my lame attempt na Uh, tumbasan yung mga words nila ni Ivan and ni Mon. So yun. Yun yung moment na yun na feel ko na, nag-improvise na ako. Pero tama rin naman yung sinabi nila ni Justin and ni Ivan and ni Mon na talagang ngayon, more than ever, parang nakikita mo kasi na parang the pieces are already put together na parang nagiging buo na siya. Kasi we're preparing na for the show. Tapos parang, oh, wow. Ano na talaga siya, parang nakakabigla at the same time na nakaka-proud, na nakaka-overwhelm din. Kasi parang, ay, hala, ibang level na to. Pero I know that marami pang darating and we can grow even more. Pero yun na nga, so tumutungtong ka kumbaga sa stairs na paangat ng paangat, which is a good feeling for me na nag-grow. Okay, thank you guys for sharing. Sige, since ano na, I just like to na-mention nyo naman na magkakaroon tayo ng show. I would just like to pick your brains a bit. What was ano? What's your how do you prepare for the show? And what's your creative process? Ivan, What do I do? paano ka Ano ba? nagpe-prepare? How do you hype yourself up? Parang, ay, eto na, mag-show na kami next week. Matulog ng maayos. De joke lang. Kasi kailangan talaga para well rested. Then, hinahype ko yung sarili ko na knowing na parang we got each other's backs. Like, we support each other. Na parang, kasi ang failure naman, hindi kasi yan like, dire-reject sa improv eh. Like, ine-embrace pa nga. So, basically, sometimes, yung nagiging failure or mistake na yan, nagkakaroon siya ng parang transform transformation ng to Sailor Moon. Parang ganun. So, um, meaning to say, going back to the context, na parang whatever I do in this safe space is of my personal truth and my colleagues and my companions in this stage will help me parang navigate through this yung ganun. So, yun yung parang feeling ko for now. Okay, thanks, Ivan. Excited ka na ba for the show? Yes! Kinakabahan, excited. Alam mo yun, yung parang may something sa chan mo na gusto lumabas. Yun. Anyway, sige. Thank you, Ivan. Ikaw, Justin, what's your creative process now that we're going to have the show? Ah, Usually pag ganito, pag may, even sa work may pep Feeling ko, talk na, feeling ko ha? ikaw yung type na person, wala lang. The joke. Hindi din. Hindi din naman. Since ito kasi, hindi ako makakapag-prepare. So, I mean, wala akong preparation here kasi hindi naman siya scripted eh. Yes, napapractice natin yung games, pero yung lines, hindi. May mag-iiba yan. So, pep talk na matindi, parang kaya mo to, ganito yan, kaya. Anyway, kailangan mo i-hype lang din yung sarili mo Pep na, talk, yeah. magiging okay lang lahat. So, kailangan mo pakalma yung sarili mo. Ayun, tapos,
other than that, I talk to some people na parang na ano mo, kinakabahan ako. Especially sa mga kakilala ko na manonood and they were like, huwag kang mag-alala, nandyan kami para i-support ka, ganyan. So, it's kind of a reassuring na hindi ka naman nila doon. Hindi naman sila pumunta doon para i-judge ka na parang, lo, mali ka mali. Hindi naman ganun. So, Di ano mo lang, sure. ay, nako, may, hindi joke lang. Baka, hindi. Pero yun, uh, with that, kasi nagkakaroon pa ako ng safety net na, alam mo yun, okay lang mag-fall. Right. Kasi, nandito tayo para mag-enjoy lang. So, just be natural, just be, true to yourself and to, and wag mag-isip masyado. Masyado. Ayun. Yun lang. Thank you. Thank you, Justin. And thank you to your friends for the support kasi ikaw yung pinakamaraming invites na pupunta. Uy, So, yata. woo! Thank you, Justin. How about you, Mon? What's your creative process? Gusto ko sagutin yan kasi wala. Go. Wala kang Wala akong, creative process. wala akong masagot. Kasi in the first time ko siya na magkaka-show na i-present natin yung craft natin sa public. Tapos, improv siya, based nga kay Justin. Hindi siya scripted. So, siguro, all I can prepare is yun nga, yung workflow. Yung, yung ano natin, yung set list. So, I can prepare kung kailan ako papasok, kung ano yung itatanong dun sa, yung prompts. Kasi sabi nga ni Rai, yung guideline na yun, uh, yun yung parang para hindi tayo ma-loss yung for example yung mga prompt. Pero pwede din kasi sabi niya kasi din sa last jam is pwede ka rin magbigay ng sarili mong prompt if makalimutan mo yun. Pero as Right. much as possible, yun na yung guidelines natin. Siguro yun na yung pinaka-preparation na kaya kong magawa. Kasi, ayun, uh, hindi ko alam kung paano mag-prepare kasi so yun lang. Hindi ko alam. Okay. Kinakabahan kasi ako. Like, parang, Grab- as much as possible, hindi ko siya iniisip ngayon kasi feeling ko pagdating ng Sabado. Kasi imagine 35 people, tapos may walk-ins na 5, so 40. Parang, ang dami nun. Kasi tayo pa lang, ang dami na natin pag nag-session tayo. Isasalpak mo yung 40. So, ayun, ayoko isipin kasi kinakabahan lang ako. Yeah, it's okay. It's okay to feel kaba. It's part of the process and try to relish it. Sabi nga, 'di ba? We always remind you guys na pag kinakabahan kayo, it means that you care. And thank you for caring for us and for caring sa people. Thank you. Thank you, Mon. How about you, Eve? Do you have any creative process or katulad ni Mon na wala? Meron. Meron. Actually, feeling ko, akong tipong maraming ginagawa to prepare. But it's more mentally. Mhm. Kasi how how you can create is when or you best can create when you're not putting so much pressure on your creative thinking. So, kailangan relax. So, actually, may mga nagawa na ako aesthetically. Wow, unahin natin na aesthetically. Nagpa-haircut Aesthetically, na ako for the show. Aesthetically. Nagpa-haircut na ako. Aesthetically, nagpa-haircut Same. na ako. Tapos, plano ko pa, well, actually, pa-approve na ako ng leave the day before. So, Friday naka-leave ako kasi yun yung parang pampering day ko. Kasi I'll get my nails done, mag-scrub ako just to parang self-care day. Let's call it that. Tapos mentally, so ginagawa ko talaga yung affirmations. I don't know kung ginagawa niyo yun, if you believe about that, pero kailangan ko kasing i-strengthen yung um, self-concept ko na kailangan I have to ulit-ulit sa sarili ko na okay ako, I'm doing great, creative ako, natural sa akin na maging funny, alam mo yun, yung mga ganong bagay para ma-boost ko rin yung morale ko. And then, prepared ako doon para yung chatter ng utak ko na hala, 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 para mawala siya ganun. Kasi doon ako parati na choke kumbaga, na parang
pagtayo mo doon, kung nauuna sa isip ko kung if I'm not in the right shape, yung utak ko makulit, halaka, 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 halaka. So doon ako nawawalan ng ambag talaga kasi nauuna pa yung tinatakot ko yung sarili ko. So yun, piniprepare ko yun by just affirming to myself na I'm enough. That's why I'm there. Na whatever I say, whatever contribution na ibibigay ko, offering na ibibigay ko, yun na yun. And then just trust that the moment, yun na nga, yung binigay na pointers, na the moment na maging funny ka, will come to you para hindi mo siya kailangang hanapin. True. So yun yung preparation ko. More like how to be creative. I'm taking steps towards taking away the things that will stop me from being creative. So dun na ako. Kasi masyadong malikot yung utak ko na takot, kumbaga. Pero na-overcome ko naman. Na-overcome ko. Yes, overcome. Thank you guys. Yeah. I really love what you shared tonight. Sana we have more time, but um anything else that you'd like to share to anyone that's listening na who would like to join improv sometime in the future? Ako, tawag dito, ayun, seek discomfort, I guess. Parang kung gusto mong mag-try ng something new na safe and fun and na may matututunan ka na pwede mong i-apply sa real life, you can try mo mag-improv kasi wala naman, for me, wala siyang, if iti-take mo siya, wala siyang something na i-risk, wala kang i-risk na something na negative na parang kung nag-go ka, kung nagustuhan mo, that's good. Pero if hindi mo naman na feel, it's also okay. So, there's no harm in trying. Diba? Yan lang. Kasi ako, based from my experience, hindi ko in-expect na tatagal ako ng ganito. Ang expectation ko lang talaga is it's a one-time thing. Pero ayan, found, I guess, something to look forward. Ayun lang. Thanks, Mon, and really appreciate na you decided to stick with us. Really appreciate. How about you, Ivan? Do you want to share anything else? Any Para sa mga, realizations, ganyan? yeah, para sa mga tao like, naka-curious mag-improv, always take the lead kasi wala namang mawawala. And you'll never know, andito pala yung true calling nyo, di ba? Tsaka yung passion nyo. Whereas, di ba, parang mag-e-enjoy ka lang, then parang ilalabas mo lang kung ano yung uh, inner self, yung ganun. Tapos, malalaman mo rin yung application ng pag-i-improve sa toong buhay kapag na-absorb mo na siya. So, we encourage Right. you to do so. In that. Okay, thank you, Ivan. Thank you for sticking with us. How about you, Justin? Any words of wisdom you'd like to share? Wisdom. Ah, ano nga ba? Okay, huwag kang matakot mag-try ng mga bagay-bagay. And Yes. magta-try ka, dive in head first. Yun talaga. As in, naalala ko, kwento konti lang. May kwento lang. Sige, go ahead. Naalala ko Go sa ahead. first time, doon sa Patiking Bro. Baka magalit kayo ah. Charot lang. Hindi kasi may kasama ako noon. Pero sabi ko, gusto ko siya i-try mag-isa. Kasi gusto kong i-try yung bagay nung wala akong safety net. Kasi sabi Mm-mm. ko, if mag-work to, mag-work to. If hindi, hindi. Kung nandun ako, tapos may safety net nag-work, for me, hindi siya, ito, for me na naman pa. Hindi siya, parang ganun ka-successful, I guess. Or, there's something pa na maghihinder sa akin to unleash kung ano yung meron sa akin. So, yun lang. Huwag ka matakot na mag-try. And, kung magta-try ka man, ibigay mo yung 100% mo. Kasi, kung mag-work, mag-work. Yes. Thank you, Justin. Thank you for sticking with us. And finally, the thorn among the roses. Si Ang win. So yes. Na-share ko to actually kahapon sa checkout natin kasi nung nagkita kami ng high school
classmate ko. Pag-usapan namin yung mga memories before. So, dun sa mga napagkwentuhan namin, no, oo nga, no, na-realize ko, no, oo nga, no, dati pa talaga, we're so playful na parang if you think about it, nag improve na tayo noon pa, Yes. na parang of whatever you say, na kahit simpleng joke lang yan, or simpleng, kung minsan nga, dun sa, kumbaga, ano ba, parang ipapop mo yung bubble ng sasabihin ng kaibigan mo para lang maging funny, but it's a reality, that's why it's funny. So yung mga ganong moments. Kaya sabi ko, yung improv talaga is just really you're playing like a child. So nilalabas mo lang din talaga yung inner child mo na to the point na nagiging healing siya sa kung ano man yung trauma. For me at least, I'm speaking for myself, kung ano man yung trauma ko, nahi-heal siya because I can bring out my inner child. Yes. Tapos, ayun, naglalaro lang doon. Tapos, nawawala na rin yung sobrang noisy na mind chatter na inner critic na if we're going to look at it closely sa adult life natin, um, marami pa rin mga bagay kahit sa trabaho natin na hindi natin ginagawa kasi nauuna pa yung isipin natin kung ano yung sasabihin or iisipin ng iba, which is very unhealthy din. And at the same time, wala naman talagang pakalam yung mga tao eh. Minsan tayo lang yung nagma-magnify talaga ng kung ano yung feeling nating mistake natin, but other people really don't care. So for me, and I also say this message sa kung sino man yung gustong mag-try ng improv, give it a try kasi marami kang self-discovery along the way. Feeling ko mas lalo mong mamahalin yung sarili mo na makikita mo how beautiful and how brilliant you are kung hindi mo na-appreciate talaga kung ano yung mga bagay na maganda, magaling, at um, ano ba, beautiful na na-appreciate ng ibang tao sa iyo na hindi mo nakikita, makikita mo dito yon sa sarili mo sa improv. So, ayun, and simply if you just really wanna have fun, if you just wanna enjoy good laughs, yeah, go to an improv show and be part of an improv group. You just might surprise yourself. Ayun. Thank you, Eve. Thank you, Ivan, Eve, Mon, and Justin. Wala na ako siguro Thank you, idadagdag din. because you're welcome. The things that you said are already powerful and very impactful. So I don't know, I just love talking to you guys kasi I feel the love that you have uh parang formed for improv, and yun nga, basically you already said what needed to be said. So guys, thank you so much. Are you guys excited for the show on Saturday, July 27th? Yes. Yes, Yes. mixed, Pero kabado. takot, nervyos. The, so guys, Nakakaba. please invite them to watch the show or anything you want to say. Ah, so everyone, sana support nyo kami sa show sa lahat ng pupunta sa 27. Sana mag-enjoy kayo, mag-unwind. Samahan nyo kami na alam mo yun, bumalik sa pagkabata. And para sa mga hindi nakahabol sa abangan nyo kasi may other shows pa naman kami na siguro later, probably third quarter or around early fourth quarter ng mga ganon. Abangan nyo yung mga post namin para maka-try naman kayo. Malay nyo, di ba? Maging kasama Tawa-tawa pa si rin ng Ivan. ginto. Natawa Bakit? ako kay Justin. Parang famous na. Famous. Balik May yung ano show yan, may namin. prompter yan. Description Ay, and bio, May gano'n. script talaga ako dito. Naka-ready na. Joke. magiging famous naman ka. Charot. Ivan, do you want to invite Ah, everyone sa Saturday show, July Oo 27th? naman, syempre. So, Bimpo 2.0 ang pagbabalik. This coming July 27 sa Opera House. Yung mga hindi nakabili ng ticket, buti nga. Joke lang. Oh, Hindi. Yung mga grabe! hindi nakabili ng ticket, bumili kayo sa susunod na show. Tapos comment down below kung ano pa yung gusto niyo. Vlog.
basta comment down below kung gusto niyo ma-experience mag-improv or kung may experience ba kayo sa improv, pwede niyo kaming bigyan ng gist, share niyo yung mga feelings niyo and watch our show. Yun lang. Thank you, Ivan. How about you, Mon? Invite mo Ayun, yung mga fans mo. as much as I want to invite people, sold out na yung show. Siguro siguro in the future natin. Siguro pag may nakita kayong post sa Bimpo, grab na agad kasi ubos agad yung ticket. I Yes, mean, I love. for sure pag napanood niyo yung mga improv show namin in the future, mag-enjoy kayo. Sulit, promise. Kasi kami din nag-enjoy dito. So, para kami nanonood na ng show. Ayun. Masaya. Oo nga, Pero grabe kung pag... may walk-ins, di ba? Yeah, parang 5 lang Okay. yata. Grabe nga kung Ayun, pagtawanan nyo kami. tama. Enjoy na. enjoy nyo. Ayun. So, ayun pala. May 5 walk-ins kami sa Bimpo 2.0 ang pagbabalik. So, sa Bautista Street siya, sa Opera House. Makati So, City. if you Alright. want to try to, if you want to take your chance to attend, so may 5 slots kami. So, agahan nyo kung gusto nyo. Ayun lang. Thank you. Football na yun. Thank you, Mon. Yes, Eve, yes, any final words, invitations? Yes. Salamat. Maraming salamat sa mga bumili ng tickets. Ay, magpa-famous din daw ako. Maraming salamat po sa mga bumili ng Thank you so much. tickets. Thank you sa support. Yun sa mga in-invite namin individually, sa family, sa friends, sa inner circle namin. Thank you so much sa support. Baka magulat kayo na sobrang galing pala ng mga taong nag-invite sa inyo doon. So, ayun. See you sa Bimpo 2.0 ang pagbabalik July 27, Opera House by Bautista Street, 6 to 8 p.m. May proof din to. May prop, may teleprompter. Correct. Ikaw lang ang hindi. Competitive talaga si Eve, no? Nag-usap-usap talaga kami. True. Nag-usap talaga kami. May ano dito, teleprompter. So, yun. Thank you. Maraming salamat. And then, yun din, watch out for our next shows. Kasi pa-promise naman namin sa inyo na it's going to be worth it. And then, yun, just enjoy a night of laughs. Thank you. Thank you, Eve. To the four of you na sumali tonight, I really am grateful. Sorry, ngayon lang to natuloy because nag-oversleep ako last week. And you guys are doing great. Gusto ko lang magbigay ng feedback. Sobrang not only the four of you, but yung batch nyo sobrang talino. Ang bilis yung pumick up. Ang bilis yung magbigay ng ideas. And it's really amazing and surprising. Talagang nakaka-amaze siya. And kung kayong walo nagkaroon ng solo show, feeling ko bibili rin ako ng ticket for that. And hopefully magkaroon kayo ng solo show na kayo lang showcase, di ba? Para at least it's your time to shine. So guys, let's do great this coming July 27. Looking forward to other shows with you guys. And I'm really happy that you decided to stick with us because we're gonna take care of you, each and every one of you. All right, guys. Yun lang. Thank you. You're welcome. Thank you. So everyone, this is Gabe of 99 Yellow Cars. I'm also part of Bimpo Improv. This is just part 1 of my interview with the new Bimpo members. Hopefully you listen to the next podcast. Ganun talaga. Mind bells. Mind bells. Parang kayo mga isda. Sana okay ka lang dyan, Justin. No? Isang hangin dyan, no? Ay, kaya nga. Siya naman dyan sa Bali. Umaga pa pala dyan. Oo. Value. Okay guys, I'll talk to you this coming Saturday and rest well. Thank you for tonight. Okay. Bye. Thank you. Bye. See you. Thank you for having us. Bye. You're welcome. Bye.